Reverend Bishop Rosario Jr. Good morning po, Pastor. DS. Hello po, good morning. Paalala And lang good po, evening po din. paki-mute yung mga ninyo, yung para iwas hindi maingay. Paki-mute lang po. From the book of Philippians, chapter 2, verse 5 to 11, at ito po ay sinabi. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Nagpakumbaba siya at maging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Amen. Kantahin po natin ang opening hymn, Praise Lord Jesus. Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, O thou of God and man and the Son, thee will I cherish, thee will I honor, thou my soul's glory, joy, and crown. Fair are the meadows, fairer still the woodlands, robed in the blooming garb of spring. Jesus is fairer, Jesus is purer, who makes the woeful heart to sing. Fair is the sunshine, fairer still the moonlight, and all
Manalangin po tayo mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, kami po ay lumalapit sa iyong harapan sa oras na ito na may pagpapakumbaba para purihin ka, pasalamatan ka at dakilahin ang iyong pangalan. Ama, hindi hadlang ang mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan upang hindi ka namin papurihan at pasalamatan. Sa oras na ito, Ama, hinihiling namin ang iyong Holy Spirit, gabay at iyong presensya. Salamat, Ama, sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw at gabi-gabi, lalong-lalo na ang aming kaligtasan. Truly, that you are awesome God to protect us, guide us, and sustain all our needs. Ama, bless your servant to deliver your message to your people tonight. Nawa, magbigay lakas sa aming physical na buhay, and most of all, increase our faith, O Lord. Amen. Dako na po tayo sa scripture reading by our DS Reverend Augusto Rosario Jr. Ang bahagi po ng banal na kasulatan na ating pagbubulay-bulayan ngayon ay matatagpuan sa aklat ni Matthew sa kabanatang 21 mula talatang 1 hanggang 11. Matthew chapter 21 verses 1 to 11. Ganito po ang mababasa natin mula sa magandang balita Biblia. Nang malapit na sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage sa bundok ng mga Olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali, kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo." Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, "Sa lungsod ng Sion ay ipahayag ninyo, tingnan mo ang iyong hari ay dumarating. Siyang mapagpakumbaba, masdan mo't siya ay nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisero at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan, meron namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y nilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, "Purihin ang anak ni David, pinagpalang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ng Diyos." Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea," sagot ng karamihan. Tayong lahat ay napagpala sa ating pagkikinig sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Brothers and sisters in Christ, good evening. Now, this is the time to open our eyes, ears, hearts, and mind to listen and receive the message from God to us through His servant, Reverend Augusto Rosario Jr.
Muli, purihin po ang Panginoon sa pagkakatipon po natin sa isang platform upang sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Isang realidad na ang pagpupuri natin ay hindi pwedeng hadlangan ng sitwasyon na mayroon po tayo. Sa realidad ng sitwasyon ninyo ngayon na kaming lahat ay nag-aalala at nananalangin, samantalang ang pangako ng Panginoon sa inyo ay ingatan kayo at patuloy na pagpalain, proteksyonan ng kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Mula po sa mga komunikasyon namin kay Pastor Danny, mga kapatid, and salamat dahil lagi niya tayong ini-inform doon sa nangyayari sa inyo dyan. At parang nandyan na rin kami at lagi kaming nako-caution to include you in our prayers. No? At lagi nating panghawakan ang pagmamahal, pag-ibig at ang kapangyarihan ng Diyos sa inyo. Mula po sa banal na kasulatan na ating binasa, ang account ng Palm or Passion Sunday ay mayroon po sa apat na presentation ng gospel. Mula doon sa apat na writers ng gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. No? Bagamat magkakaiba sila ng mga style ng pagsulat kung paano nila ikinuwento ang Palm Sunday o yung tinatawag natin na matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem. Kung matandaan po natin, may mga sitwasyon at pagkakataon na kapag pumapasok ang ating Panginoong Hesus, lalo na itong panahon na ito ay itinataboy siya. Bagamat gumagawa siya ng mabuti, nagpapagaling po siya po ay itinataboy. No? Ngunit ang araw na ito, nung siya po ay pumasok, kaya tinawag na triumphal entry, ito po ay matagumpay sapagkat naging kakaiba ang pagtanggap ng mga tao sa kanya. Naging kakaiba dahil unusual na dati pag dumarating ay parang wala lang. Nananabik lang yung mga tao, especially yung mga outcasts na makita siya. Especially yung mga taong nakaranas ng kumain, no, ng tinapay at ng isda. Especially yung mga taong nakaranas ng kakaibang bagay sa ating Panginoong Hesus. Ngunit ngayon ay sadyang kakaiba mula doon sa unang pagpasok na sa Jerusalem sapagkat ang crowd, ang napakaraming tao ay nagbunyi at sumisigaw ng Hosana sa anak ni David. Hosana sa anak ni David. Kung maalala po natin at napanood na po natin yung Jesus film, ipinakita po niya rito yung kanyang kapanganakan, no? At nung umpisa niya ang kanyang ministry, nung siya po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. No, at humarap siya sa isang temptasyon na kanya pong napagtagumpayan, no? At ito po yung mga bahagi na pagpasok niya ng Jerusalem, mga kapatid, after no celebration ay napakaraming mga bagay na nangyari na hindi ini-expect ng kanyang mga alagad. Bagamat sinabi niya ito sa kanila, no? Bagamat sinabi niya ito sa kanila, sinabi ng ating Panginoong Hesus kung ano ang mangyayari sa kanya. Ngunit ito ay hindi naintindihan ng kanyang mga alagad. Ang Palm or Passion Sunday, mga kapatid, ay panahon na papasok po tayo doon sa tinatawag nating Holy Week or Semana Santa. Ang Lenten season ay nag-umpisa noong Ash Wednesday, no? Ngunit ngayong Passion or Palm Sunday, dito na naman natin inaalala at dito tayo nagsa-celebrate po natin
ang matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem. Makikita po natin na medyo kakaiba mula doon sa mga hari kung paano pumasok ang ating Panginoong Hesus sa Jerusalem upang ganapin niya yung misyon na kanyang daladala. Yung misyon na ibigay ang kanyang buhay at mamatay sa krus upang magkaroon tayo ng buhay. Isang buhay na masagana, isang buhay, mga kapatid, na hindi na mawawala. The courageous king. The courageous king. Dito po, makikita po natin na alam ng ating Panginoong Hesus kung bakit papasok siya sa Jerusalem. Walang nalilingid sa kanya kung bakit kailangang maganap ito. Sapagkat ang lahat ng pangyayari sa ating Panginoong Hesus ay ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. It was prophesied by the prophets na itong impormasyon na ito ay galing sa Panginoong Diyos. Nung makita ng mga tao, mga kapatid, na si Jesus ay pumapasok sa Jerusalem, nagbunyi sila. Ngunit yung hari na kanilang pinagbubunyi, na sinisigaw nila, Hosanna to the coming King, mga kapatid, ay nakasakay hindi sa isang malaking kabayo, hindi sa isang kabayo na sasakyan ng hari, kundi sa isang asno. Kaya kung titignan po natin yung account ni Matthew, nung malapit na sila sa Jerusalem, ay dumaan sila doon sa isang lugar, doon sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, at doon inutusan niya yung kanyang mga alagad. At nung inutusan niya ang kanyang mga alagad, sabi niya, sa susunod na nayon, ay makakakita kayo doon ng isang babaeng asno na kasama ang kanyang anak. Sabi niya, dalhin niyo rito. At kung makita kayo ng may-ari, sabihin niyo na kailangan ng Panginoon. Alam niya, nung bata-bata pa tayong pastor at pinag-aaralan natin itong teksto na ito, sabi ko, kasi nag-aalaga tayo ng mga baka. Mayroon tayong mga alagang mga kalabaw, may mga alaga tayong mga kambing. Sabi ko, kung kukunin ng tao na hindi ko kilala yung aking alaga at sasabihin na kailangan ng Panginoon, hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala. Magtataka ako at bakit niya kailangan? Pero ito po ay inayos ng Panginoon dahil ito po ay it was prophesied. Ito po ay sinabi ng isang propeta dahil sinabi ito ng Diyos sa isang propeta na sabihin niya ito. Ito po ay mula sa Sekaria chapter 9 verse 9. Sabi niya, sa lungsod ng Sion ay ipahayag ninyo, tignan mo ang iyong hari at dumarating, siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro ng anak ng asno. Ang pagsakay ng ating Panginoong Hesus ay pagpapakita ng pagpapakumbaba na hindi naintindihan ng kanyang mga alagad before. Ang 12 alagad ay umaasa na magtatayo ang ating Panginoong Hesus ng isang kaharian. Isang kaharian na kagaya ng kaharian ni David. Matapang. Mayroong tapang. Mayroong kamay na bakal. Ang gusto niya ay kanyang ginagawa. Ang pagkaintindi ng mga alagad nung sumama sila sa ating Panginoong Hesus ay magtatayo si Hesus ng isang kaharian kagaya ng kaharian ni Solomon. Isang marangyang kaharian. Isang mayaman na kaharian. Ngunit ito po ay kakaiba mula doon sa kanilang naintindihan sapagkat narito ngayon ang kanilang hari sumasakay or nakasakay sa isang bisiro ng asno. At pagpapakita ano ba yung sinisimbolize ng asno, mga kapatid, ito po ay pagpapakita ng matinding pagpapakumbaba. Mula po kanina sa ating call to worship ay binasa po ni Sister Melly yung Philippians chapter 2. At ang nakalagay doon ay yung matinding pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus. Bagamat siya po ay nakaupo sa isang marangyang trono, siya po ay bumaba.
hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod sa tao, upang ibigay ang kanyang buhay. At ito po ay nagiging hamon sa atin bilang mga mananampalataya. Lagi nating sinasabi na, oh, mananampalataya ako, Kristiyano ako. Ngunit, paano ba tayo magpakumbaba sa harapan ng mga tao? So, ang mensahe po, mga kapatid, ng sinabi ng propeta Sekaraya na ang hari ay nakasakay sa asno, ito po ay pagsimbolo or pagpapakita ng pagpapakumbaba. Yung nakasakay sa donkey. Pangalawa, ito po ay nagsisimbolo ng kapayapaan. At ang pangatlo, ito yung ipinapakita niya, mga kapatid, na itong purpose ng donkey ay ipinapakita niya na ang ating Panginoong Hesus ay tatalunin niya ang earthly power. Hindi doon sa puwersa ng alam ng mundo. Kagaya ng giyera ngayon na nangyayari sa Middle East. No? Itong nangyayaring giyera ngayon dyan sa inyo ay tagisan ng power. No? Pagpapakita ng impluwensya, pagpapakita ng lakas, pagpapakita ng authority. Kaya may mga statement ang bawat leader. No, especially ang leader ng Iran, ang leader ng Amerika, and even ang leader ng Israel. No? Ngunit ito po, mga kapatid, tinuruan po tayo ng ating Panginoong Hesus doon sa kanyang paglaban na mayroong kapayapaan. Na mayroong kapayapaan. Hindi yung lumaban siya na mayroong pagpapakita ng puwersa ng mundo na ipinapakita ng mga leader ng mundo na mayroon tayo. Especially ngayon, mga kapatid. No? Ang ating Panginoong Hesus, ano ba yung kanyang kalaban? Ano ba yung kanyang tatalunin ngayon? Ang tatalunin po niya ay ang kasalanan. No, ang kasalanan ng tao. Ito yung kanyang tatalunin. At ang pagtalo niya rito ay hindi upang ipakita yung kanyang kapangyarihan, kundi ang pagtalo niya sa kamatayan ay upang ipakita at iparanas yung kanyang pag-ibig sa lahat ng klase ng tao. Ipinakita niya ito, no? Ang larawang ito ay kanyang ipinakita, kaya naggalit ang mga religious leaders sa kanya that time. Bakit? Kasi hindi power yung kanyang dala, kundi pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay nagpapagaling. Ang pag-ibig na ito, mga kapatid, ay umiibig sa lahat ng klase ng tao. At ipinakita ito ng ating Panginoong Hesus, hindi lang niya sinabi, kundi ito ay kanyang ipinakita sa pamamagitan ng He welcomed yung mga tao na outcast. He welcomed the outcast, no, from His community. Yung mga tao na ayaw ng komunidad niya, welcome niya sila, kinausap niya sila, pinangaralan niya sila, binigyan niya sila ng pag-asa. Ito yung ipinakita ng ating Panginoong Hesus sa atin. Bilang mga Kristiyano, tayong mga disipulo ay dapat kakitaan ng isang mapagpakumbabang damdamin, hindi lang sa kaisipan, hindi lang sa pakiramdam, kundi lalo tigit sa gawa na kailangang makita ng iba. At kapag nakita ito ng iba, mga kapatid, tayo ay magsisilbing salamin. No, ito po yung unang mensahe ng matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem. Ipinakita niya yung kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Hindi sa pamamagitan ng puwersa ng mundo na alam natin, kundi sa pamamagitan ng puwersa ng isang sovereign God, ng isang mapagpakumbaba ngunit makapangyarihang Diyos. Sapagkat hindi lang siya nagkatawang tao, kundi siya po ay nagkatawang tao upang ibigay ang kanyang buhay, upang ipakita kung ano yung dapat gawin ng mga tao. Ang Palm or Passion Sunday is not only celebrating the triumphal entry of Jesus into Jerusalem, pero ang selebrasyon po ng triumphal entry ng ating Panginoong Hesus ay yung matagumpay na pagpasok niya sa ating mga buhay. No? Tapos na tayo doon sa just commemorate this event na nangyari.
kundi ang ating sinaselebrate ngayon mga kapatid ay yung matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. At kapag totally na nakapasok po ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay, tataglayin po natin sa ating mga puso, no, sa ating mga karakter, ang isang mapagpakumbabang mananampalataya. At eto dapat yung unang nakikita sa ating mga buhay ay yung mapagpakumbaba. Alam niyo ba mga kapatid na napaka-challenging ng buhay natin bilang mananampalataya at tayo po ay nahahamon mula doon sa sinasabi kong dapat tayong magpakumbaba. Bakit? Madali naman pong magpakumbaba mga kapatid sa mga taong alam natin na mas mataas sa atin. Di ba? Kung nagkasala tayo, maliit na kasalanan, mga kapatid, sa mga alam natin na nakakataas sa atin, madaling magpakumbaba at humingi ng tawad. Pero mahirap magpakumbaba at humingi ng tawad doon sa mga taong inaakala natin na mas mababa ang estado sa atin. Anong sinasabi natin? Sinasabi natin, bakit? No, sino ba siya? No, para humingi ako ng tawad. No, sino ba siya? Para magpakumbaba ako. No, ako ito. No, ako ito. Gumaganoon tayo. Ngunit alalahanin po natin kung matagumpay na pumasok ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay at ginawa natin siyang Panginoon at tagapagligtas, dapat ito yung unang nakikita sa atin, yung kapakumbabaan. Hindi lang sumakay sa isang asno ang ating Panginoong Hesus upang matupad, no, ang sinabi ng propesiya. Sumakay ang ating Panginoong Hesus sa isang asno, sa isang bisirong asno, unang-una upang ipakita niya sa kanyang mga alagad ang kanyang kapakumbabaan. Pangalawa, sumakay siya sa isang asno upang ipakita na kaya niyang talunin ang mundo hindi sa pamamagitan ng authority and power na mayroon siya, kundi sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba. Ang anumang bagay sa mundo na ating kinagagalawan ay pwedeng talunin ng pag-ibig na mayroong pagpapakumbaba. Nadakat, sabi nila mga kapatid, kapag ang apoy daw ay hindi namamatay ng kapwa-apoy, no? Pag galit ang isang tao at galit ka rin, ay walang mangyayari. Di ba? Even doon sa relationship natin sa ibang tao o relationship natin sa ating mga mahal sa buhay. Titignan po natin ngayon, after yung mga narinig po natin na sinabi ko po sa inyo, titignan po natin yung naging reaction ng mga crowd, no, ng mga taong nandun. Ano ba yung kanilang mga naging reaction? Unang-una, yung mga alagad ay isinapin nila yung kanilang balabal doon sa asno na sasakyan ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang doon, kundi yung mga iba rin na nandoon ay naglagay ng kanilang balabal sa kalsada at yung iba ay pumutol ng dahon ng palma. Kaya nga ito yung naging significant na tinitingnan po natin. May mga dahon doon, nagsasaya sila. No, kaninang umaga, paaga kaming lumabas at tayo po ay preacher sa anniversary ng Brillante United Methodist Church, isa sa mga church na sakop po ng Central Luzon District. At doon sa paglabas natin dito sa ating kinalalagyan sa district parsonage, nadadaanan po natin ang Roman Catholic Church ng Herona. Alam nyo ba, napakaraming mga hindi naman dahon ng palma, kundi yung dahon ng nyug yata yun, ano? Yung ginawa nilang palaspas. Siguro alam natin, at very familiar tayo doon. Bahagi ito ng kanilang tradisyon. Nakita ko kahapon or kaninang umaga, mga kapatid, na ang daming mga tao na bumibili. Ang dami yung mga nagtitinda pero lahat naubos. Makita mo yung mga tao, may dala-dala, walang nagdadala ng isa. No? Isang hawak. Napakarami yung kanilang mga kanilang binili. Bakit? Baka binilhan nila pati yung kanilang mga kasambahan. No? Or ipapalibot nila sa bahay nila. Kasi sabi nila, yung iba panakot daw sa aswang. Eh wala namang aswang. Sinong matatakot doon? Ito ay naging bahagi ng tradisyong Kristiyano. Ngunit sa atin bilang mananampalataya, mga kapatid, na nagpapasok sa ating Panginoong Hesus na matagumpay, it is beyond tradition. It is beyond tradition. Pero ito ay isang karanasan. No? Tignan po natin itong mga taong ito, gayon na lamang yung kanilang kagalakan. Gayon na lamang yung kanilang kagalakan nung makita nila si Jesus. Alam niyo ba mga kapatid na ito'y mayroong miracle na nangyari? Mayroong kababalaghan na nangyari. Bakit?
Bakit sinasabi natin na mayroong kababalaghan? Dati naman nakikita nila si Jesus no? Na pumapasok sa Jerusalem. Pero walang ganong pangyayari. Lumalapit sila, pagalingin mo kami, sumisigaw sila, Jesus, anak ni David, pagalingin mo kami. Maraming mga tao na lumalapit sa kanya. No? Ngunit hindi ganon kasaya. Hindi ganon kasigla, mga kapatid. Tingnan po natin itong crowd na ito na sumalubong sa ating Panginoong Hesus. Minsan meron tayong kasabihan na pagkatapos ng araw, ang gabi ay susunod. Parang ngayon yung realidad, nakikita po natin, after the celebration, mayroong kalungkutan. Today starts the Holy Week. No? Pag-i-start po ngayon yung Holy Week natin, Monday hanggang Friday, hanggang Saturday, then hanggang Resurrection Sunday. Itong pagpasok ng ating Panginoong Hesus, itong reaction ng mga tao, mga kapatid, sa Kanya na sa-celebrate, nagsasaya, after ng kasiyahan, ay mayroong kalungkutan. No? Mayroong kalungkutan at kaba sa buhay ng kanyang mga alagad at sa buhay ng mga taong malapit sa ating Panginoong Hesus that time. Bakit? Pagkatapos po ng sigaw nila, no? Pagkatapos po ng sigaw nila na Hosanna to the coming King, ang sigaw nila ay ipako sa krus. The same, ayon po doon sa mga nabasa po natin, the same people who shouted Hosanna is the same people who shouted, crucified him, crucified him. Ano po yung realidad nito sa ating mga buhay? Minsan dahil hindi po tayo perpekto, lumalabas sa ating bunganga ang pagpupuri. At minsan lumalabas sa ating bunganga ay hindi na pagpupuri. Ito yung larawan, mga kapatid, at katotohanan na ipinakita ng Palm Sunday sa buhay ng mga taong nandun. Sa buhay ng mga taong maraming tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Sana doon sa pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesus na mayroong kagalakan sa ating mga buhay at magpapatuloy ito. No? Hindi after ng kagalakan ay magkakaroon tayo ng kalungkutan sapagkat tapos na yung yugto na iyon. No? Ang kagalakan na mayroon po tayo ngayon ay idinudulot po nito ng kapayapaan na tinanggap natin sa ating Panginoong Hesus, kagaya ng naranasan ninyo ngayon. Bagamat paminsan-minsan siguro mayroon kayong mga pag-aalala. At marahil gabi-gabi ay mayroon kayong mga kapaguran na nararamdaman dahil doon sa mga bomba, no? Dahil doon sa mga sirin, yung mga nagsisignal na kailangan ninyong pumunta doon sa safe place kung nasaan kayo. No? Ngunit ang mga pangyayaring ito sa inyo ngayon ay hindi sana, no, magtatapos yung kagalakan na mayroon po tayo, kundi lalo pang magkaroon po kayo ng kapayapaan. Dahil ang Diyos ay nangako. Dahil ang Diyos ay nangako. At tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na kanyang ibibigay yung kanyang buktong na anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan at tayo naman ay mabuhay. Hindi mabuhay upang mamatay uli, kundi mabuhay ng pangwalang hanggan. Ito po yung kailangan nating yakapin at gawin at asahan. Pangatlo, na makikita po natin doon sa character ng sinulat ni Matthew, ng account ni Matthew, mga kapatid, ay yung kanyang mga alagad. Nung sinabihan sila ni Jesus, makakakita kayo ng asno. Kahit kailan, kalagan ninyo at dalhin ninyo sa akin, sabi niya. Kahit kailan ay hindi tinuruan ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad upang magnakaw. No? Parang sa atin, yung pagkuha ng hindi sa'yo ay pagnanakaw. Tingnan po natin, mga kapatid, itong mga alagad na ito, kung bakit sinasabi ko na mayroong miracle. Mayroong miracle dahil inayos ng Diyos ang lahat ng bagay bago mangyari ito. Nang sabihin ng ating Panginoong Hesus, lumakad na kayo. At
makakakita kayo ng asno, dalhin nyo dito. At kapag nakita kayo ng may-ari at tinanong kayo, sabihin nyo lang, kailangan ng Panginoon. Sa ibang account, nakita nila ito. Nakita ng may-ari ito. No, na kinukuha ng kanyang mga alagad at ang sinabi lang nila ay kailangan ng Panginoon. Hindi na nag-react yung may-ari ng asno. Bakit? Dahil ito ay nagaganap ito, dahil ito ang kaganapan ng sinabi ng propeta Zechariah. No? Kasi kung pinigilan ito ng may-ari, hindi mangyayari yung pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem. Inutusan niya yung kanyang mga alagad at buong lugod na tumugon at sumunod. Nakita ng may-ari, ngunit hindi niya pinigilan ito at buong puso niyang binigay ito. Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay nakatala sa banal na kasulatan. At bago nangyari ito po ay sinabi ng isang propeta o ng propeta. At nung nangyari ito, bagamat hindi ito naintindihan ng mga alagad, tayo bilang mananampalataya ngayon, kasi binabalikan natin ang istoryang ito, marahil madali nating maintindihan. No, madali nating maintindihan. Tignan po natin mga kapatid, ang mensahe ng Palm Sunday sa ating mga buhay ngayon. Hindi po siya nagpapayaman ng kaisipan. Oh, eto na naman. No? Oh, eto between the lines. Eto yung messages na nakita ko. Ngunit, ang hamon po sa atin ng Palm or Passion Sunday ay maranasan po natin yung power. Yung power ng pagpapakumbaba na ginawa ng ating Panginoong Hesus ay maranasan po natin sa ating mga sariling buhay. Gawin natin. Hindi yung magandang, wow, ang ating Panginoong Hesus ay tunay na mapagpakumbaba. But how about us bilang mga mananampalataya? Meron ba tayo nitong karakter na ito? Pangalawa, doon sa mga tao na buong kagalakan. Buong galak, sumisigaw nung makita nila ang kanilang hari. Sumisigaw sila at nagpupuri sa Diyos. At ang mga religious leaders noon ay nagtaka. Dahil itong mga taong ito ay kakaiba yung pagtanggap nila sa ating Panginoong Hesus. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus na mayroong kagalakan, hindi sana doon sa araw lang yon na mayroong tayong kagalakan, kundi magpapatuloy ito sa ating mga buhay hanggang doon sa dulo ng ating paglalakbay. Pangatlo, isipin po natin at i-acknowledge po natin mga kapatid na ang lahat ng bagay ay inayos na ng Diyos bago mangyari ito. Kung ano man yung mga nangyayari po sa atin ngayon, mga kapatid, alam ng Diyos yan. At walang pinakamaliit na bagay na nangyayari sa ating mga buhay na hindi alam ng Diyos. Ang importante mga kapatid, kung alam ito ng Diyos, alam niya kung ano yung mas makakabuti sa atin. Alam niya kung ano yung mas makakabuti sa atin. Bakit? Tignan po natin ang istorya ng Palm or Passion Sunday. Hindi nag-react yung mga alagad. Bakit namin kukunin? Bigyan mo kami ng pambili at bilhin namin. At hindi rin nag-react violently yung may-ari ng asno, kundi binigay niya ng buong lugod dahil ang mga bagay na ito ay tinakda o inayos na ng Diyos bago pa man mangyari. Mga kapatid, sa ating pagpasok sa Holy Week, patuloy po tayong magnilay-nilay. At sa ating pagninilay-nilay sa pag-umpisa po ng selebrasyon ng Passion or Palm Sunday, isipin po natin yung sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Mula doon sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, sa kanyang pangangaral, sa kanyang paghuli, siya po ay binugbog, siya po ay dinaraan, siya po ay sinuntok at ipinako sa krus. At nung ipinako siya sa krus, ibinigay niya yung kanyang buhay. Ngunit hindi doon nagtapos. Ang akala ni Satanas, nagtagumpay na siya. Nung namatay ang ating Panginoong Hesus, hindi niya alam, ibinigay ng ating Panginoong Hesus ng kusa ang kanyang buhay. At hindi doon nagtapos ang kasaysayan ng Kristyanismo, sapagkat sa ikatlong araw, ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli. At ito po yung mga inaabangan po natin na isa-celebrate sa mga darating pang mga araw. Mga kapatid ko, patuloy na ang panalangin po namin sa inyo ay ingatan po kayo ng Panginoon, patuloy na pasiglahin at patuloy na hanapin ang kanyang kalooban sa inyong mga buhay. Happy Palm and Passion Sunday, ang pagpapala ng Diyos ang siyang patuloy ninyong maranasan sa araw-araw. Sa Diyos po ang papuri. Amen.
Amen. Amen. Thank you Amen. very much, DS. Napakaganda at napakayamang mensahe na iyong ibinahagi sa amin ngayong gabi. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ngayon, kantahin natin ang Thanksgiving song, Great is the Lord. And Pastor Danny Bidad will lead us the Thanksgiving prayer. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Lord, we want to lift your name on high.
Tayo manalangin mga kapatid. Panginoong Yesus, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito na kami po Panginoon ay inyo pong tinipon upang kami po ay sama-sama Panginoon sa pagsamba, sa pagpupuri Panginoon, ganon din ang amin pong pagdiriwang ng pag-alala Panginoon ng iyong matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Panginoon, sa oras na ito, sama-sama po kaming nakikibahagi at nakikipagdiwang sa amin pong mga kapatiran na nagdiriwang ng kanila pong mga kaarawan. Kasama po kami, Panginoon, sa pagpapasalamat po nila. Salamat po, Panginoon, sa pagdating ng kaarawan ni Sister Letty, ganoon din po kay Abiva, at sa lahat, Panginoon, ng amin pong mga kapatiran na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa buwan na ito, Panginoon. Ganoon din po sa mga nagdiriwang ng kanilang mga wedding anniversaries. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo po ang kanilang buhay. At dalangin po namin, Panginoon, na sila po'y patuloy na lumago sa pananampalataya. At patuloy po silang maging masigasig sa paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa inyo pong masaganang biyaya na amin pong natanggap sa bawat araw, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, na kami po'y nakakaranas ng kaguluhan at digmaan sa lugar na ito. Tunay nga po, Panginoon, ng inyong mga pagpapala ay hindi nagkulang sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi mo kami, Panginoon, pinabayaan. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pag-iingat at sa masaganang pagpapala. Nakikiisa din kami, Panginoon, sa pasasalamat sa mga magulang, Panginoon, na napagtapos po nila ang kanilang mga anak sa pag-aaral sa elementary, sa high school at maging sa kolehiyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mong ito na binigyan mo po ng karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo, ng kalakasan, Panginoon, at kalusugan upang sa ganon ay matagumpay po nila, Panginoon, na naabot, O Diyos, ang araw ng pagtatapos po nila. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na pinagkaloob mo po, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, na nagsikap upang ang kanila pong mga anak, Panginoon, ay mapagtapos sa pag-aaral. Ganon din po, O Diyos, nagpapasalamat din po kami sa amin pong mga manggagawa ng aming iglesia na patuloy pong umaalalay sa amin spiritually, sa amin pong mga DSS na siyang nagme-mentor sa amin, Panginoon, upang kami po ay ma-encourage na magpatuloy at maging matibay sa pananampalataya at patuloy na maglingkod sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, tunay nga po, O Diyos, na hindi po namin kayang bilangin ang inyo pong mga masaganang pagpapala, maging ang iyong kahabagan, ang inyo pong mercy and grace ay hindi po masukat, Panginoon. Kung kaya to Diyos, iniaalay po namin ang aming mga buhay at isinisigaw po namin, Panginoon, to you alone, the highest grace, the highest praise and adoration, and the highest thanksgiving. Salamat po, Panginoong Yesus, higit sa lahat sa iyong buhay na ipinagkaloob mo sa amin upang kami po'y iligtas at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Upang sa ganun, Panginoon, matamaw po namin ang tunay na kapayapaan at tunay na kagalakan. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagkalinga, pagpapatawad, at sa inyo pong patuloy na pag-iingat at sa masaganang pagpapala namin pong natatamo sa bawat sandali ng aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, ito ang aming dalangin. Amen. 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 Closing Amen. song. Be strong Amen. and take courageous. And His light
So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the one who lives within you will be strong in you today. Nothing can take you out of His hand. Nothing can face you that you can compare. I know that you will always be in His love, in His power. You will be free. Be strong. Do not fear or be dismayed. The Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the one who lives within you will be strong in you today. Be strong and take courage, for the one who lives within you will be strong in you Our beloved DS, Reverend Augusto Rosario Jr. will lead to us the closing prayer. Tayo po ay manalangin. Buong pagpapakumbaba, dakilang Diyos, na kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng iyong biyaya sa oras na ito. Bagamat magkakaiba ang lugar kung nasaan po kami, ngunit iisang espiritu ang siyang nagtali sa amin
at isang Espiritu ang nagbibigay sa amin ng direksyon at inspirasyon sa oras na ito ng aming pananambahan. Ang iyong banal na Espiritu, dakilang Diyos, ay patuloy na siyang nanguna sa amin mula pa lamang sa umpisa na narinig po namin yung mga awitan, mga mensahe ng awit, dakilang Diyos. Mula pa lamang doon sa nakita namin yung presensya ng bawat isa sa amin sa platform kung saan mo kami pinag-iisa. Sa worship service na ito, dakilang Diyos. Kami po ay patuloy na nagpapakumbaba at nananalangin po kami sa inyo na turuan mo kami na manatili sa pagpapakumbaba sa anumang klaseng tao na mayroong kaming nakakahalubilo na encounter. Dakilang Diyos, sa panahong ito ay kumakaharap ang Middle East, especially ang Israel. Ang mga kapatid kong ito na mayroong takot sa inyo ng giyera, dakilang Diyos na kanilang nararanasan. Dalangin ko po na patuloy mo silang proteksyonan ng iyong kapangyarihan at ng iyong pag-ibig, sampu ng kanilang buong pamilya. Dalangin ko, O Diyos, na manatili ka po sa kanila. Ikaw ang magiging protective shield nila sa araw-araw hanggat hindi natatapos ang giyerang ito. Lumako po sila sa lugar na iyan upang maghanap buhay, upang maging matugunan yung pangangailangan ng kanilang buong pamilya. At hindi po nila isinantabi yung kanilang pananampalataya at paglilingkod sa inyo, sapagkat sila ngayon ay binubuo ng isang iglesia, ang Israel First United Methodist Church. Dalangin ko na patuloy na ang iglesyang ito ay makatugon sa kanilang mga espiritual na pangangailangan at ganoon din ang kanilang paglago. Diyos, ang buhay namin sa mundong ito ay napaka-challenging. Ang mga nangyayari sa aming mga buhay at even sa komunidad o bansa na aming kinakalagyan ngayon ay very challenging. Ngunit kung titignan po namin ang nangyari sa buhay ng aming Panginoong Hesus, is more challenging. Sapagkat siya po ay nagsakripisyo dahil sa kanyang pag-ibig, hindi sa kanyang sarili kundi sa amin, na hindi karapat-dapat ibigin. Dakilang Diyos, sa kalipunan ng mananampalataya, patuloy na manatili sa aming mga buhay ang isang mapagpakumbabang puso, nakahandang sumunod at maglingkod sa inyo sa anumang paraan at sitwasyon na mayroon po kami. Hindi po lingid sa bawat isa sa amin at sa inyo ang epekto, dakilang Diyos, ng giyera sa Middle East, ng pagtaas ng mga bilihin, especially doon sa mga nakapaligid sa Israel, sa Middle East, dakilang Diyos. Ngunit patuloy kaming humahawak sa inyong mga pangako. Nang mga pangakong ito ay hindi lang namin nabalitaan, kundi ang ilan sa mga pangakong ito ay aming nararanasan. Nagpapasalamat po kami sapagkat ang nagbigay ng pangako ay buhay at hindi nakakalimot. Patuloy mong yakapin ang bawat isa sa amin ngayon, dakilang Ama. At sa iyong pagyakap, makakaranas po kami ng kapahingahan hindi lang sa aming kaisipan, kundi sa aming buong buhay. Ang kapayapaang ito ay manggagaling sa inyo dahil mahal mo. Dakilang Ama, maraming salamat sa buhay ng mga anak mo ito, ang Israel First United Methodist Church, sa pamumuno ng aming butihing pastor, Pastor Danny. Patuloy mo siyang i-empower, patuloy mo siyang gamitin, dakilang Diyos, upang ikaw ang maitaas sa buhay ng mga mananampalataya sa lugar na iyan. O Diyos, maraming salamat doon sa pangyayari noong panahon ng Palm or Passion Sunday, sapagkat ito ay naging bahagi ng istorya ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Ito yung umpisa, dakilang Diyos, ng Holy Week, kung saan ang aming Panginoong Hesus ay nangaral na mayroong pagpapakumbaba, nangaral, dakilang Diyos, kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sapagkat
kinailangan niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon kami ng buhay. Ama, maraming maraming salamat sa inyo sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Maraming maraming salamat sa mga biyaya na aming tinanggap. Nawa, O Diyos, ay hindi magtapos sa amin ang mga biyayang ito, kundi ito'y may bahagi namin. Mag-uumpisa po ito sa mga taong aming makakasalamuha at lalo tigit sa aming mga pamilya o mahal sa buhay. Dakilang Ama, maraming maraming salamat. Ingatan mo po ang mga kapatid kong ito. Ito ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Purihin ang nagpapanal, Diyos ng buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Ama nating mabanal. Amen. Natapos na ang ating sama-samang pagsamba, ngunit magpapatuloy kayo sa inyong paglilingkod. Ang anumang biyaya na inyong tinanggap ay inyong ipamuhay at huwag din naman ninyong kalimutang ibahagi sa iba. Mag-uumpisa sa inyong tahanan at sa lahat ng mga taong inyong makasalamuha sa araw-araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming Gabi, salamat po, DS. DS. Thank you very much, DS. Thank you rin po sa inyo, sa inyong Magandang presensya. gabi po, Hello po sa DS. lahat. Thank you, po. DS. Good morning po. Buksan po natin mga kapatid ang ating mga screens para mayroon po tayong souvenir. Thank you po DS sa inyo pong pagbabahagi sa amin ngayong gabi ng mensahe. Salamat po Ate Meli sa inyo pong